Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment.
Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Pilipinas, sa Tornerina, eksakto 5:20 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ngayon ng Martes, at 10 sa buwan ng Pebrero taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. 21 priority measures ng LEDAC kinapurbahan ni Pangulong Marcos. Paano nga lang travel tax abolition na pinaaproba ng Pangulo? Ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na itransmit na sa opisina ni House Speaker Bogie D. Dating House Speaker Jose De Venecia pumanaw na sa edad na 89. AFP nanindigan sa mandatong protektahan ang Kalayaan Island Group. 22 pulis na nadawit sa Manoy Hazing sa Basilan, isinailalim naman sa restrictive custody. Co-ownership sa ari-arian ng same-sex relationships kinikilala ng Supreme Court. Bilang ng mga nasawi sa lumubog na barko sa Basilan na makiat na sa 51. Meralco may taas singil sa February billing. Ilang grupo nagkilos protesta laban sa ikalawang linggo ng oil price increase. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss O, Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, pinamanahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang kanina. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tinalakay sa pulong ang mga prioridad na panukalang batas. Kabilang sa mga inaasahan ng Pangulo nung may papasa hanggang Hunyo ay ang panukalang pagtanggal ng travel tax. Bukod dito, kinumusta rin ng Pangulo ang update sa Anti-Political Dynasty Bill, panukalang Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. Nasa tanggapan na ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang kopya ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Formal lang na itransmit ni Secretary General Cheloy Garafil ang ikatlong impeachment complaint laban nga po sa Vice Presidente na isinampa ng civil society leaders, legal practitioners at mga religious leaders. Inendorso ni Congressman Laila de Lima ang ikatlong impeachment complaint at ang mga reklamo ay kinabibilangan ng betrayal of public trust dahil sa questionableng paggamit ng confidential funds, culpable violations of the Constitution, graft and corruption, bribery and other high crimes. Naniniwala si De Lima na malakas sa mga ebidensya laban sa pangalawang Pangulo base sa mga dokumento mula sa Commission on Audit na hindi maipaliwanag kung saan ginamit ang milyones na confidential fund sa loob lamang ng 11 araw.
Samantala, sa iba pang mga balita na insulto naman ng alkalde ng Kalayaan sa Palawan sa pahayag, ay suko na lamang ang Kalayaan Island Group upang maiwasan ang gulo. Sa manayon sa DCRH 2x2, aminado si Kalayaan Palawan Mayor Billy Alindogan na nasaktan at hindi siya sang-ayon sa mga naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Git ng alkalde, kahit may magkakaibang interpretasyon sa isyu sa West Philippine Sea, dapat magkaisyo na lamang kung paano madidevelop ang lugar. Sabay nito, pabor si Alindogan na imbitahan naman si Senator Marcoleta at iba pang senador upang maunawa na niyang aktual na kalagayan ng mga residente sa Pag-asa Island. Narito ang tinig ni Mayor Alindogan. Bagamat personally hindi ako sang-ayon sa pananaw ni kagalang-galang si Senator Marcoleta, kami po, ako bilang lingkod bayan at punong bayan ng Bayan ng Kalayaan, mas focus namin ang aming atensyon kung papaano itaguyod ang kapakanan ng mamayan at hiniling din po namin mas mabuti po at maganda na ang marinig namin ay pag-usapan papaano makapagdala ng higit pang development sa ating Kalayaan. Pumanaw na si former House Speaker Jose De Venecia Jr. Nitong Martes sa edad na 89 ayon sa anunsyo ng kanyang pamilya. Naglingkod si De Venecia sa Kamara sa loob ng 7 termino bilang kinatawan ng Pangasinan at naging speaker ng 5 beses. Kilala siya sa pagsusulong ng mahalagang batas na nakatulong sa ekonomiya at sa mga manggagawang Pilipino. Kabilang po dyan ang Build, Operate, Transfer Law at Philippine Economic Zone Act. Wala pang inilalabas na detalye sa burol at libing ng dating mambabatas. Samantala, isinailalim na sa restrictive custody ang 22 pulis na pinangalan ng sangkot sa Manay Hazing ng mga bagitong miyembro ng Regional Mobile Force Battalion ng 14B o 14B sa Lamitan, Pasilan. Bahagi mga ito ng higit sa 70 pulis na rinreklamo ng pananakit sa welcome rides ng higit 100 patrolman noong Pebrero 5. Sa update sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson General Randolph Tuanyo na police colonel ang pinakamataas sa dawit sa insidente. Magungunit ang 12 pulis ang unang natukoy na sangkot sa casing pero napagdesisyon ng sibakin at palitan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines o AFP na kasama sa national territory ng kanilang mandato na bantayan ang Kalayaan Island Group at bahod ni Masinloc alinsunod sa saligang batas. Ito ang reaksyon ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, sa naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na ipamigay na lang ang KIG dahil nasa labas ng exclusive economic zone ang ilan sa mga isla nito. Git ni Trinidad, tuloy ang kanilang mandato na alagaan ang pambansang soberanya at kapakanan ng mga Pilipino kabilang na umano ang pagpapatupad ng prinsipyong hindi sila magsusuko ng kahit 1 pulgada ng teritoryo hango sa direktiba ni Commander-in-Chief Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, umakyat na sa 51 ang kumpirmadong namatay sa paglubog naman ng MV Tricia Kirstine 3 sa karagatang sakop ng Balok-Balok Island sa Basilan. Ito ay matapos makarecover ng karagdagang 5 labi ang PCG Technical Diving Group sa kanilang nagpapatuloy na underwater operations. Sinuyod ng mga diver ang barko sa ilalim ng humigit kumulang 180 feet, partikular sa first deck economy accommodation area kung saan posibleng may naiwan pang mga bangkay. Dinala na sa Zamboanga City Port ng mga labi upang isailalim sa pagkakakilanlan at mapagbigay alam na rin sa mga pamilya. Sa pinakahuling tala, nananatiling 316 ang bilang pa ng mga survivors mula sa insidente. Posible nang kilalanin ang pagkakaroon ng co-ownership sa ari-arian ng nasa same-sex relationships basta may patunay na aktual na ambag sa pagbili ng nasabing ari-arian. Ayon na sa korte, bagamat ang Article 147 ng Family Code ay malinaw na tumutukoy lamang sa pagsasama ng lalaki at babae, nakasaad naman sa Article 148 na ang mga ari-ariang nakuha habang nagsasama ang couple ay maaaring ituring na common property kung may ebidensyang nakuha ito sa pamamagitan ng kanilang joint contribution. Gayunman, nilinaw ng mataas na hukuman na masalimuot ang aplikasyon ng Family Code sa ganito mga kaso dahil hindi pa kinikilala
kinikilala ng batas sa Pilipinas ang same-sex marriage. Nagkilos protesta naman ang ilang grupo laban sa ikalimang sunod na linggong oil price increase. Pinangunahan ng anak pawis ang rally sa Pelcoa sa Quezon City kung saan kinundi na ng mga ito ang malay kakulangan ng aksyon ng administrasyon sa patuloy na pagmahal ng produktong petrolyo. Ayon kay anak pawis Congressman National Chairperson Ariel Casilao, malaking pasan nito sa kabuhayan ng mga Pilipino at iginit nilang dapat alisin ang value-added tax at excise tax sa petrolyo bilang solusyon. Idinayin ng leader na todo bigay umano ang Pangulo sa iling ng mga negosyante habang binabaliwala ang buhay at kabuhayan ng mga karaniwang mamamayan. Samantala, siniguro ng Department of Energy na mahigpit nilang binabantayan ang galaw ng global market at nakikipag-ugnayan pa sa ibang ahensya. Bad news naman sa mga consumer ng Meralco, ihanda ng inyong mga bulsa. Tataas ang singal ng Manila Electric Company ngayong paparating na February billing. Ayon sa Meralco, tataas ng 22 centavos per kilowatt hour ang singil ngayong buwan dahil sa pagtaas ng transmission at universal charge. Katumbas yan ng 45 pesos na dagdag singil sa pangkaraniwang kabahayan na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat at Henry Uri. Balance. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. Tayo, mamigay nga muna tayo ng pera. Kasama si Noche Kakas at ang MX3. Nasa Taguig si Noche Kakas. RH27. Noche! Ito na ang ating winner sa Malacash promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Noche, go ahead! Yes, Henry, isa namang maswerteng tagapakinig ng DZRH ang naispatan naman natin ngayon dito sa pilahanan ng tricycle sa may western pututan sa lungsod ng Taguig. At ano pangalan nila, kuya? Ang banda po. Yes. Okay, so matagal ka na bang nakikinig ng DZRH? Matagal na po. Ayan, sa may Cotabato, tama ba? Okay, at dahil dyan, maswerte kang nanalo ng agad-agad ng 1,000 pesos. Yay! Yan. Okay, so bukod sa 1,000 pesos, meron ka pang isang palakas. Pang-kape. Oo. Talagang MX3. Yan, pang-kape na talagang pati sa buong katawan mo ay cleansing yan sa ating bituka. At ano masasabi mo sa DZRH? Maraming salamat po sa DZRH. At saka sa MX3. MX3. Yan. Okay. So, para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DZRH, malay nyo naman, kayo ang susunod na winner, maswerte sa aming DZRH Malacash promo kasama ang MX3. Dahil sa MX3, dito ako believe. Ayan. Ako naman si RX27 para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche Kakas! Balansyado! Magkabang po kayo sa inyong mga lugar dahil baka kayo na ho ang susunod na mananalo. Naku, napakasarap manalo sa panahon itong mahirap ang buhay, ha? Kaya dapat tugaling makinig at manood sa DZRH. Balansyado! Tayo nga ho'y makipagkwentuhan muna kay Senator Francis Tolentino, ang main author ng Maritime Zone Law, kung saan nagkaroon po ng batas na magtatama sa mga sukat ng mga pinag-aagawang teritoryo dito po sa ating bansa. Ang ating kaagaw ay ang iba't ibang mga katabit kasaping bansa.
sa Asia ay ano mo ninyo, yung pingkian po ng ng mga katwiran at pingkian po ng kani-kanila hong mga galing tungkol ho dyan sa West Philippine Sea. Namimiss natin yung isang Senator Francis Tolentino na ngayon atin hong hiniling na makapagsalita at makapagbigay din ho ng kanyang mga wisdom tungkol dito. Senator Francis, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon po, Ka Henry. Magandang hapon sa inyo mga taga-subaybay. Sentol, alam ko habang may mga pingkian ng katwiran at may mga nangyayari pong mga debate tungkol sa West Philippine Sea, lalo na ho yung issue na nagkaroon po ng resolusyon ng Senado, ano ho ba ang inyong masasabi rito kung kayo ang halimbawi magbibigay naman ng inyong mga pananaw? Alam niyo po, tama yung ginawang resolusyon na ikinatwiran yung laging pagsalungat sa atin ng China, lalo na patungkol sa West Philippine Sea, dahil tama naman po tayo. So yun po ay expression ng sense of the Senate. Nakakalungkot lang minsan sa debate, naliligaw minsan ng pinag-uusapan dahil wala na po sa batas minsan yung iba. Pero ito kasing issue nga ho ng West Philippine Sea ay nagmi-meet na rin ho ng hindi natin maikakailan na pati ang bayan dito ay nagkakaroon na rin ho ng mga hati-hating pagkampi at pananaw. Ano ang dapat malaman ng bayan sapagkat may mga lumalabas na wala naman talagang West Philippine Sea, may mga ganyan hong katwiran wala naman ho talagang wala naman yan sa mapa maski saan mo halukayin. Kayo ba, ano ba ang inyong sagot pagka nakakarinig kayo ng ganyan? Nasasaktan po ako. Kasi po, pag yung ganyan pag-uusap, ilagay po natin kung ano po ang nasa batas. Sa ating domestic laws, sa international law, ang ibig sabihin po nito, yung Law of the Sea Convention, at maging doon sa arbitral ruling ng 2016. Lahat po dapat ay naka-anchor doon po sa mga batas. Kung ang sasabihin po taliwas na po doon sa mga batas, wala na pong kahihinatnan yon. Yung po misinformation na. Ang West Philippine Sea po ay nilagay po natin sa batas. Nakalagay po yan doon sa ating binalangkas na Republic Act 12064 at ito po ay nasa isang section noong naturang batas na lahat noong nakapaloob doon sa western portion ng Palawan ay bahagi po ng West Philippine Sea. At yan din po, ayan po ay nasa section 4. At yan din po ay nandoon sa, nauna pa doon yung section 2 pala, nauna pa doon yung ginawa noon ni Presidente Pinoy 2012, yung executive order na pinapangalan ng West Philippine Sea. At kahit saan po natin tingnan ngayon, yun po ay kahit nung panahon ng kampanya, pinaglaban ko na mapalagay sa Google Maps. At sumulat din po tayo sa Chicago Convention na i-acknowledge yung West Philippine Sea. Nandoon po yung West Philippine Sea. Ang nalilito lang po siguro, doon yung iba, ay pinaglalahok nila yung maritime zones sa West Philippine Sea. Ang maritime zones po, yun po yung nakalagay sa UNCLOS. Ito po yung territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, continental shelf, etc., etc. Yun po yung merong coordinates. Ginawa po natin ng Pilipinas noong pang 2009. Ito po yung naunang Republic Act 9522 na meron po mga baselines. So yun po yung may coordinates. Ngayon, yung pagpapangalan doon sa nasasaklaw ng dagat ng coordinates, yun po yung West Philippine Sea. At yung pong West Philippine Sea ay hindi po nakalagay na bigyan ng eksaktong coordinates. Ang may coordinates ay yung maritime zones na ginawa natin, na nagsimula doon nga po sa baseline law. So, yung bahagi po ng 200 nautical miles na exclusive economic zone natin, doon po nakapaloob yung West Philippine Sea. Kaya para sabihin na wala po sa mapa at wala sa
wala pong ganong pangalan, ay yun po ay panlilim lang na. Yun ho bang salitang West Philippine Sea? Sinong naka-imbento at kailan na-imbento? Yung West Philippine Sea, finormalize po yun noong 2012. Doon po sa executive order ni Presidente Pinoy. Dito naman po, yung po executive order. Dito naman po sa pagsasabatas nito, hindi po sa pagbubuhat ng sariling bangko, yung po ay nilagay natin. So kaunahan po sa batas, dito po sa Republic Act 12064. Subalit, yung nasasakop na dagat, kahit hindi nakapangalang West Philippine Sea, ay bahagi po ng ating maritime zones. Bahagi po yun ng ating exclusive economic zone na noong 2016 ay binigyan ng approval na kinilala ng arbitral court sa The Hague. At bago po yun, 1982, nung ipinasa po yung United Nations Convention on the Law of the Sea, na daming bansa ang nakapirma, kabilang ang China, ay kinikilala naman po yung 200 nautical miles. Okay, so lumalabas po na yung 200 nautical miles ay kaiba doon sa executive order, tama ba, ng dating Pangulong Aquino? Hindi po kaiba. Hindi po kaiba kasi kinikilala rin po ng executive order yung law of the sea. Okay. Kinikilala rin po yung tinatawag nating ganito po kasi mga maritime zones po yan. Yung territorial sea ay maritime zone, yung 12 nautical miles, yung 24 nautical miles, yung contiguous zone ay yun din po ay maritime zone. Ganun din po yung pong exclusive economic zone. Ibig sabihin po, kinilala lang po ng executive order yung umiiral ng international law. Ayun, okay. At nakalagay po sa ating saligang batas na ang international law ay bahagi ng ating mga batas. Okay. So yung executive order ang nagpamagat ng West Philippine Sea. Tama po ba, Senator Tol? Sa isang executive fiat. Subalit sa legislative fiat, tayo po, ito pong Republic Act 12064. Subalit, bago pa ho yung executive order, ay kinikilala na rin po yon na West Philippine Sea. May talaan ho ba? May rehistruhan ba ng mga pangalang ganyan sa mga tribunal? May kagaya halimbawa, kung gusto nating gawing West Philippine Sea, mayroon bang isang organisasyon sa mundo na dapat ipatala ito? Ito pinangalanan naming West Philippine Sea, ito dapat ito maitala riyan. Usually po yan ay doon sa kadalasan po yung mga coordinates doon sa International Hydrographic Organization. Mali yung sinunok ako. Pangalawa, para naman po sa mga manlalakbay pandagat, ito po yung International Maritime Organization. Yung IMO, ito po yung nasa base sa London. Lahat po yan nakatala doon. Pero ang pinaka-importante po ay yung mga mapa. May mga mapa po nakapangalan ang nakalagay po ay West Philippine Sea. Kaya para sabihin po na walang pong West Philippine Sea ay talaga naman pong yun po ay nakakalungkot dahil ang ibig sabihin po noon ay hindi nila kinikilala yung ating karapatan doon sa mga dagat na nasasakop ng West Philippine Sea. Ulitin ko, the West Philippine Sea is a designation referring to the portions within our exclusive economic zone na lampas po ay bahagi rin ng South China Sea. Subalit, yung mga maritime zones naman ang nagbibigay sa atin ng karapatan. Ito po yung ating sovereign rights, ito yung ating sovereignty, ito yung ating karapatan na mangisda, ito yung ating karapatan na mag-conduct ng scientific research, etc., etc. Okay. Pangalan lang po yung West Philippine Sea. Sa coordinates, nandoon po, sa maritime zones, doon po nanggagaling yung ating karapatang legal. At ano ang masasabi rin po ninyo doon sa binanggit ni Senator Alan Peter Cayetano na nung panahon na nawalan tayo ng control at na nagkaroon ng pagkontrola naman ng bansang China dyan sa West Philippine Sea nung panahon ng dating Pangulong Benigno Aquino Jr. sa Walangit Nawa. Pero nung panahon naman ni President Duterte, wala ni isang inch na nakuha sa atin at nakontrol ang China. Ano po ang inyong masasabi roon?
alam nyo, yung kung titingnan nyo po yung journal, yung ating aming pagdidebate ni Senator Pimentel nung ginagawa po itong Republic Act 12064, ang aking pong proposal dyan ay ilagay kahit yung mga nakuha na sa ating mga isla, gaya po ng Panganiban, ito po yung Mischief Reef, gaya po ng Fiery Cross na ginawang island ng China, ito po yung Kagitingan. Kahit po nakuha nila yon, gusto kong ilagay na ang may jurisdiction pa rin po ay ang Pilipinas. Ang ibig sabihin po noon, hawak nila po yon through tolerance. Wala po yung legal basis. Wala pong pagkakaiba ka, Henry, sa may sinasaka kang lupa na pansamantalang wala ka, nag-abroad ka, merong nanakop, may nagtanim na iba. Iyo pa rin yun, through tolerance. Pwede mo pang bawiin yun. Yung sa akin, maaaring tama po yung kay Senator Alan, yung kanyang pananaw na walang nakuha. Pero kay may nakuha, kay wala, yun po ay atin dahil po dito sa ginawang batas, itong Republic, itong Maritime Zones Law, ay ating dinomesticate, ginawang batas pang lokal, yung international law. Ating inalign, atin pong siningkaw sa international law yung ating local legislation. Kaya kung may makuha man sila, may pansamantala silang ginagamit o may walang nakuha, at tinutukoy ko yung bahagi ng Spratly Islands Group o kahit itong pansamantalang nakaangkla sila sa malapit sa Baho de Masinloc, ay atin pa rin yun. Hindi mawawala sa atin yun. Senator, itong inyong Maritime Zones Law, ano po ang enforceable power nito? Paano po ito magiging pinakamabisang sandata para hindi na nila maliban, masakop, mapuntahan yung atin? Alam niyo po, paulit-ulit na tinatanong sa akin yan. At ito gusto kong linawin. Yung Maritime Zones Law, ang nagbigay po sa atin ng poder sa Pilipinas na i-implement yung arbitral ruling. Sinasabi nila, hindi natin ma-implement yung arbitral ruling. Sa pamamagitan po ng Maritime Zones Law at ang kapatid nito, yung Philippine Archipelagic Sea Lanes Law, ay atin pong naibatas yung isang international award. At yung pagbasa sa batas po natin yan, ay atin pong inalign o siningkaw o inilinya sa international law yung ating panglokal na batas. Ang ibig sabihin po niyan, pinatibay po natin sa paningin ng buong mundo ang ating pagkilala at paggalang sa batas at hindi doon sa panlilinglang at paggamit ng puwersa. Subalit, may kaakibat itong pangangailangan na kailangan din naman nating palakasin yung kapabilidad ng ating mga uniform services na pandagat, kagaya po ng Coast Guard, kagaya po ng Navy, palakasin po natin yan. Dahil po yung ginawa po natin na dating, ang tawag po sa batas nito, yung UNCLOS, soft law. Ginawa nating national law. Ngayon, yung dalawang batas na magkapatid na ginawa po ng inyong lingkod. So, pinatibay po natin ang katatayuan ng ating bansa sa pagmimiyari noong mga naturang maritime zones na ngayon, nagbibigay ng tamang hudyat. Kung nabalitaan nyo sa makalawang linggo ata, meron tayong bagong natural gas na i-develop doon sa area. Ito ay nagbigay ng maliwanag na batayan para po yung mga magde-develop, kung ito ay tiga-ibang bansa, ay makita nila na talagang sa loob ng ating maritime zones law doon at hindi lang mga drawing or cartographic acts, ika nga. So, ito ay nagpatibay sa ating posisyon sa paggalang sa international law. So, yun yung inyong batas, malinaw naman na talagang may taglay na kapangyarihan para sabihin at ipatupad kung anong nasa saad dyan sa mga sa mga eksaktong sukat na hindi po pwedeng galawin ng kahit na sino ang atin. Kanya lang, enforcement of that law is another. Hindi, sabi nga ninyo, mahirap i-enforce ba ito dahil mahina ang ating mga... Hindi ko sinabi. Dahil po doon,
nagkaroon tayo ng puwang, ng window, para yung ibang mga bansa naman ay igalang yung ating batas at nagkaroon tayo ng mga multilateral exercises na nakikita natin ngayon. Sumasama ang Japan, sumasama ang Australia, sumasama ang New Zealand, marami pang iba, kabilang Korea. Itong hindi nakikita ng iba, meron tayong penal sanction doon. Pwede natin ihabla sa isang international tribunal yung mga lumalabag. At ang nilagay po namin doon, ang penalty ay not less than $600,000 or not more than $1 million. So lahat po ng mga paglabag na ginagawa sa atin, pwede natin ihabla ang China. Meron na ba kayo, Senator Tolhon, na naobserbahan o nakarating sa inyong impormasyon na may lumabag doon sa inyong batas na ginawa? Alam nyo, ang isa sa paglabag nito ay patungkol po doon sa karapatan natin na ma-preserve yung ating mga yaman dagat, yung mga coral reefs at kung ano pa man. So dahil po doon, yung mga pagsira sa kalikasan, pwede nating gamiting basihan na tayo ay magdemanda ulit at humingi ng fine. At dahil po dito, ay makakuha tayo ng danyos. Hindi po dahil sila ay naninira, dahil bahagi po ng clause ay yung protection and preservation of the marine environment. So may mga lumalabag ho talaga sa batas doon. Opo, ayun ay nilagay natin sa Section 10 ng batas. Kaya ngayon, dapat po yung ating pamahalaan, yung ating DSA, yung ating Coast Guard, sila po yung mag-document nito para maisampa po natin sa ICLOS. Pag naisampa po natin yon, dahil po sa ating batas, itong local law natin na Republic Act 12064 na nakasingkaw sa international, mananalo po tayo. Mananalo po tayo doon. Kasi sayang naman. Basta may ebidensya. Sayang yung mga gandang provision ng batas kung hindi naman gagamitin at hindi ma-enforce at hahayaan na lamang kahit na kanganin nyo, may kapanalunan tayo gamit ang batas niya, pero kung hindi naman ito gagamitin at hindi ipapatupad na, ay manghihinayang at manghihinayang lang ho tayo. Correct po. Kaya siguro ang tanong ng iba, gumawa ng batas, yan ba ay madaling matupad? Alam nyo, wala itong pagkakaiba doon sa mga batas natin laban sa smuggling. May batas tayo sa anti-smuggling, maraming lumalabag. May batas tayo kontra jaywalking. Pero kahit hindi batas doon, marami pa rin nag-jaywalking. And at the same time, tayo sa kolorum na sasakyan, kailangan pong ipatupad. And at the same time, sabi nga ninyo, kailangan mapalakas ang ating mga puwersang pandagat para at least yung pagpapatupad ng batas ay hindi maging peligroso at mahirap. Tama po kayo. Senator Tol, salamat. Ang kakampit po ng Pilipinas ay ang batas. Pero anong inyong kuha pala? Last question. Kayo ba may dialogue? Kayo ba may initiative sa DFA, sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Maritime Enforcing Group natin na ito mga batas natin, ano bang ginagawa natin? Bakit hindi natin ini-impose? Alam niyo po, kayo po makikinig ng mga balita, lalong-lalo na pag merong incursion ang China sa ating karagatan. Maririnig niyo naman ang sinasabi ng ating mga nagsasalita sa Philippine Coast Guard o Navy pag sila ay nasa barko. This is Philippine territory. You have now entered Philippine territory. You are violating the Philippine Maritime Zones Law. Please leave immediately. Diba naririnig niyo yun? Pag may mga radio challenge. Pag napatupad naman po itong kapatid na batas, ito yung Archipelagic Sea Lanes Law. Doon lang po sa 3 lanes dadaan yung mga barko na papasok sa ating archipelagic waters. Ito yung sa Balintang Channel, sa Silebes, at sa Sibuto. So doon lang sila dadaan. Kailangan igalang nila na doon sila, ang ating batas, ang ating soberenya, doon lang sila dadaan. At yan po ay may implement dahil sa pagkilala ng International Maritime Organization o yung IMO. At para maiwasan na rin yung harassment sa ating mga mangingisda lalo na. Correct. Yun po ang nagpapatunoy na kahit may freedom of navigation, ang batas pa rin ng Pilipinas ang masusunod. Alright. Well said. Very good. Senator Francis Tolentino, salamat po ng marami sa inyo for joining us. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo. Thank you. Former Senator Francis Tolentino. Balansyado. 6:04. I'm Henry Uri.
dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips kung paano mapasunod ang iyong toddler sa isang photo shoot, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung dati taon ang photoshoot lang ang uso, ngayon, buwan-buwang milestone ni baby ang kinukuhanan ng larawan. Kaya naman para sa mga nagbabalak ng DIY photoshoot, una, siguruhin na kapag nap time ang inyong chikiting bago ang picture taking. Ito ay paraan upang maiwasan na wala sa mood o kaya naman ay komportable si Bagets. Pangalawa, pumili ng outfit na hindi mainit o masikip para makagalaw siya ng maayos at syempre, bagamat ideal picture nga naman ang nakatingin si baby sa camera, hayaan na lamang siya sa mga pagkakataong sa iba siya nakatingin para candid shot ang dating. At kung may extra budget kayo, bakit hindi mag-hire ng isang professional photographer para hindi mahirapan sa pagkuha ng mga larawan? This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ayon sa mga report, Malacanang pinag-aaralan pa ang probisyon kung maaaring gawa ng Executive Clemency si Mary Jane Veloso
RH14, Let Narciso Let. Nire-review daw ng Malacanang ang usapan ng Indonesia at Pilipinas kaugnay ng kaso ng convicted drug trafficker na si Mary Jane Veloso. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kasama sa pinag-aaralan ang mga probisyon kung maaaring gawaran ng executive clemency si Veloso. Iginiit ni Castro na prerogative ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng clemency. Gayunman, hindi masabi ng palasyo kung mayroong usaping legal na pumipigil sa Pangulo para gawin ito. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na walang kondisyon na ibinigay ang Indonesia sa paglipat ng kustodiya kay Mary Jane. Gayunpaman, kailangan anyang mapag-aralan muna ng mga eksperto sa usaping legal ang tungkol sa clemency. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, Congressman Bernadette Barbers umalma sa kumakalat na litrato nila ni Manila Congressman Benny Abante. Tinawag niyang fake news at kabastusan. RH12, Milky Rigonan, Milky. Maring itinanggi ni Representative Bernadette Barbers ng Surigao del Norte ang kumakalat na litrato sa social media. Ito ay ang litratong kumakalat na nagpapakitang naghahalikan umano sila ng kapwa mambabatas na si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. Ayon kay Barbers, ito ay fake news at kabastusan. Ipinakita ni Barbers ang tunay na litrato kontra sa AI-generated na larawan. Sabi ni Barbers, generated anya ito ng artificial intelligence, peke, hindi nangyari at hindi totoo. Naniniwala si Barbers na ginawa ito para magnilang, magasik na mga intriga at sirain na mga dangal ng mga taong naglilingkod ng tahimik. Iginit ni Barbers ang ganitong uri ng panlilinlang ay hindi lamang kawalan ng respeto, kundi insulto sa mga kababaihan, pagyurak sa integridad at mga panganib na pag-aabuso sa teknolohiya. Si Barbers ay may bahay ni dating Congressman Robert Ace Barbers. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky. Samantala, mas mataas na koleksyon sa buwis. Inaasahan daw sa reforma sa Letter of Authority o LOA ayon kay Senator J.B. Ejercito. Raymond Paz, Raymond. Umaasa si Senador J.B. Ejercito na mas maganda ng koleksyon sa buwis ng Bureau of Internal Revenue BIR kasunod ng mga reforma sa pag-i-issue ng LOA o Letter of Authority. Ayon kay Ejercito, matindi ang pangailangan sa pondo ngayon ng gobyerno dahil sa unang bahagi pa lang ng taon ay may 200 bilyong piso ng kapos sa koleksyon sa buwis ng gobyerno. Malaki ang maging epekto nito sa pangailangang pananalapi ng bansa. Sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Ejercito ng suspensyon ng lumang sistema sa implementasyon ng LOA at sa mga reformang ipinatupad ay mawawala na ang mga pang-abuso at tataas ang koleksyon sa buwis na may resibo. Nagpasalamat ito sa mga netizens na naglakas loob na nagsumbong sa mga anomalya. Si Ejercito ang pumuna sa lumalawak na kultura ng corruption sa BIR at ang tinatamaan sa mapang-abusong pamamaraan ng tax collection ay mga ordinaryong mamamayan at mga maliliit na negosyante. Nakalulungkot umanong pati ang mga dayuang investors ay biktima ng pang-abuso ng mga taga-BIR. Patunay ito nang nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos sa Japan ay kabilang ito sa mga reklamong ipinarating sa kanya ng mga negosyante. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Samantala sa probinsya, wanted sa Calbayog sa kasong 2 counts of frustrated murder. Nahuli naman sa Northern Samar matapos ang 19 na taong pagtatago. RH34 Jane Bantayan. Jane. Dito na naaresto sa lalawigan ng Northern Samar ang isang wanted sa Calbayog City sa Samar matapos ang matagal na panahon, mahigit sa 19 na taon na pagtatago sa batas. Dito ito nanirahan at nagtago sa lalawigan. Ayon sa report ng PNP, taong 2007 pa nang ibaba ang warrant of arrest laban dito, ngunit hindi na ito mahagilap. Nahaharap ito sa kasong 2 counts sa frustrated murder. Ayon sa report ng PNP, agad itong inaristo nang malaman ang kinaroroonan nito. Inalis ito ng Hit Offered Maneuver Company Regional Mobile First Battalion sa pangunguna ni Police Captain Mark Chan Amistoso, Officer in Charge. Sa Barangay San Miguel, Lavisaris, Northern Samar, nagtago ang nasabing wanted at doon rin ito naaristo. Ang nasabing akusado o wanted person ay nakilala sa kanyang alias si Bibot.
59 na taong gulang, residente ito ng Calbayog City. Inalis ito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong 2 counts of first-degree murder na ibinaba noong May 30, 2007 pa sa sala ni Judge Reynaldo Clemens, acting presiding judge ng Regional Trial Court, Judicial Region Branch 31, Calbayog City sa Samar. Ang korte naglagak ng piyasa na nagkakahalaga ng 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing wanted. Katulong sa pag-aaresto ng 804th Maneuver Company Regional Mobile 1st Battalion ang Lavisaris Police. Matapos na basahan ang nasabing wanted ng kanyang mga karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine, ay pansamantala itong dinala sa Lavisaris Municipal Police Station para sa tamang disposisyon at nakatakda rin itong i-turn over sa korte na naglabas ng warrant of arrest. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane. 13 anyos na estudyante. Kritikal matapos namang mabaril ng lasing na nag-awok. Suspect tinutugi sa Pilar, Bataan. RH37, Danny Kumilang. Danny. Isang 13 anyos na estudyante ang nasa kritikal na kondisyon ngayon matapos mabaril sa dibdib na naganap ito sa Sitio Labas, ang barangay Alauli, Pilar, Bataan, pasado alas 2 ng hapon. Ayon sa tiyo ng biktima na si Jason Lulu, 38 taong gulang na sa panayam ng DCRH News, RH37, naganap ang insidente ng pamamaril sa kanyang pamangkin habang nagtitinda ng singkamas sa gilid ng karsada ang kanyang 12 anyos na anak na babae. Isang minivan umano ang huminto sa tapat ng kanilang pwesto upang sana ay bumili ng singkamas. Bago ito tuloy ang makaparada, isang lalaking sakay ng single motor ang sumunod sa minivan na umano'y lasing. Binusinahan itong ng driver na nauwi ito sa pagtatalo. Ang lalaking sakay ng motorsiklo na si alias Monching ay armado umano ng baril. Lumapit ang ama ng 12 anyos na tindera dahil may nagtatalo sa tapat ng kanilang tindahan na baka madamay ang anak nito na nagtitinda. Subalit inakala umano ng suspect na papanig ito sa driver ng minivan kaya't nagpaputok ito ng baril ng 2 beses. Sa kasamang palad, ang ikalawang putok ay tumama sa 13 anyos na estudyante na kalalabas lamang ng kanilang munting tahanan na ilan di pa lang ang layo mula sa lugar ng insidente. Agad na isinugod sa ospital ang biktima habang ang suspect ay tumakas at kasalukuyang tinutugis na ng mga otoridad. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny. Isa namang surprise drug test sinagawa sa San Fabian Police Station. RH38, Freddy Pajardo. Freddy. Isinagawa kaninang umaga sa San Fabian Police Station ang kanilang unannounced na regular drug test sa mga kapulisan at NUP personnel ng nasabing himpilan kung saan ay pinangunahan ni Chief of Police Lieutenant Colonel Danilo Perez. Ang nagsagawa ng drug testing ay ang PNP Crime Laboratory Satellite Forensic Office Urdaneta City sa pamumuno ni OIC Police Major Patricia Maigan Morales. Lumilitaw sa resulta na negative ang lahat sa paggamit ng illegal na droga. Ayon kay Lieutenant Colonel Perez, isinagawa ang naturang drug testing sa kanilang hanay upang matiyak na malinis sa illegal na droga ang kanilang tropa at nang sa ganunan niya ay maayos na makapagpapatupad sila ng batas at tuwastong paglaban sa kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang nasasakupan. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Freddy! Sa ibayang dagat naman, application ng nag-boycott sa mga American product. Sumikat matapos ang isyu ng pananakop ng US sa Greenland. Balita wala kay Jackie Russia. Jackie. Patok ngayon sa iba't ibang bansa, partikular na sa Denmark, ang application na Maidometer na nagdidetect kung saan ginagawa o nagmula ang isang produkto. Ito ay matapos ang kontrobersyal na anunsyo noon ni US President Donald Trump na pag-ukupa ng Estados Unidos sa Greenland nitong nakaraang buwan. Ginagamit ngayon ito ng higit sa 20,000 residente ng Denmark para i-boycott o huwag nang tangkilikin ang anumang produktong nagmula sa Amerika. Ayon kay Ian Ronsfeld, ang gumawa ng Maidometer, na umabot na sa halos
40,000 usage o paggamit sa loob ng isang araw ang app noong January 23, na lubhang mas madami kumpara sa regular na 500 kada araw. Ang naturang application ay gumagamit ng artificial intelligence para matukoy kung saan gawa ang isang produkto na may 95% accuracy at nagre-rekomenda ng alternatibong produkto. Bukod sa Denmark, marami rin ang gumagamit ng app sa Germany, Spain, Italy at maging sa Venezuela. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jackie! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! At meron na nga tayong winner mula po sa Sorsogon, si Wally Balkin. Wally, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon, sir. Yes, sir. Ano ang himpilan ng radyo na una sa Pilipinas, una sa Pilipino, number 1 sa Metro at Mega Manila ng 3 sunod-sunod? Ang kauna-unang radyo sa buong Pilipinas, ang DZRH. Yaw! Nakagaling ay nadali mo. Kaya mananalo ka ng instant 500 pesos na cash. Huwag mong ibababa. Ipapadala na sa iyo ng magandang si Lady Josa. Okay? Salamat po, sir. Thank you, Wally Balkin ng Sorsogon. At bago tayo magpaalam, narito mo ng ating showbiz balita mula kay Josa Cruzat. Josa? Natukoy na ang sanhi ng pagpanaw ng Hollywood comedy icon na si Catherine O'Hara. Batay sa death certificate ng Emmy-winning actress, pulmonary embolism o blood clot sa baga ang agarang dahilan ng kanyang pagkamatay sa edad na 71. Nakasaad din sa dokumento na rectal cancer ang itinuturing na underlying condition. Isinugod pa si O'Hara sa ospital noong January 30 matapos makaranas ng hirap sa paghinga sa kanyang tahanan sa Brentwood, Los Angeles, California. Si Catherine O'Hara ay tumatak sa industriya ng entertainment sa loob ng ilang dekada mula sa kanyang role sa Home Alone hanggang sa kanyang award-winning portrayal bilang Moira Rose sa hit series na Schitt's Creek. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Josa Cruzat! At yan na, kalipunan ng mga balita sa DZRH Talakayan. Sumayin nyo na sa Balansyado. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aking partner na si Karen Oyong, lagi naming habilin sa inyo. Kung gusto po ninyong umalagwa, umalwan, yumaman, gumanda ang buhay, manalig, magtiwala sa may kapal, lagi magdasal. Huwag pong pagnanakawan, huwag pong of course, huwag po ninyong iisahan, huwag gugulangan ng inyong mga kapwa Pilipino lalo na, at huwag na huwag silang pagnanakawan. Bagos tulungan ng mga nangangailangan sa abot ng ating makakaya dahil help is wealth. I'm Henry Uri. Balansyado! Ang oras na Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan.